Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Sino na naman kaya itong kumakatok kung kailan magpapahinga na ako? Saka naman may kakatok, sabi ni Eliza habang nasa loob ng bahay matapos na makaalis na ang kanyang asawa para pumasok sa opisina at nakatulog na rin ang kanilang 2 taong gulang na anak. Kapag nakaalis na ang mister ni Eliza, saka naman siya magpapahinga kapag gabi kasi puyat siya sa pag-aalaga ng anak nila. Mamaya na lang siya magliinis pagkagising niya, sabi ni Eliza sa sarili. Pero isang lalaki na paulit. Ulit na kumakatok sa gate ng bahay nila. Napilitan tuloy si Eliza na lumabas, pero dahil sa manipis na pantulog lang ang suot niya, kinuha niya ang kanyang tuwalya para ipantakip sa kanyang harapan. Ma'am, delivery po, para kay Sir Jason. Doon na naalala ni Eliza na may order pala sa online ang asawa niyang si Jason para sa parts ng kanyang motorsiklo, na talagang kinaiinis ni Eliza. Halos hindi kasi makontento ang asawa sa piyesa ng kanyang motorsiklo, at panay ang palit at order nito. Kuya, bayad na ba ito? Pagtatanong ni Eliza. Kuya, bayad na ba ito? Muling tanong ni Eliza, pero hindi agad nakasagot ang delivery rider. Doon niya napansin na nakatitig pala sa kanyang maputing hita ang lalaki. Ma'am, opo, bayad na po. Pero itong isa, hindi pa. Sagot ng lalaki, na halos butil-butil ang pawis dala na rin sa init ng panahon at init ng kanyang nakita. Sige kuya, paantay lang ha, kukuha ko ng pambayad, sabi ni Eliza na agad na muling pumasok sa bahay. Pero ang lalaking nagdala ng parcel ng kanyang asawa, hindi pa rin nakapaniwala sa nakita. Sa edad si Eliza na 30 at isang anak. Halos talo pa nito ang mga dalaga sa ganda ng katawan, na iyon nga ang madalas na napapansin ni Eliza kapag lumalabas niya ng bahay. Kung alam lang nila ang totoo, kahit na maladyosa ang ganda, tigang ito sa kanyang asawa. 2 taon ang nakalipas nang maaksidente sa motorsiklo si Jason, ang kanyang asawa. Apektado ang pagkalalaki ng kanyang asawa, mabuti na nga lang at buntis na siya nang mangyari iyon. Simula noon madalang pasapatak ng ulan kung diligan siya ng asawa. Kahit napilitin ni Rosa ang asawa at gawin ang pinaka the best niya para mag-init ang asawa, wala pa rin epekto ito. Napapagod lamang ang kanyang kamay para itayo ang bandera ng asawa. Kuya, ito na yung bayad, salamat ha, sabi ni Eliza sa lalaki, sabay talikod nang makaalis ng ang lalaki. Naiwan na napaupo si Eliza sa sofa. Grabe ang titig sa kanya ng lalaki, para bang kakainin siya ng buo. Pero kahit na mukhang nabastos si Eliza, may ngiti ito sa kanyang labi, para bang natuwa pa siya sa tingin ng lalaki sa kanya kanina. Ano kaya ang pakiramdam noon? Sa isip ni Eliza, napatingin din kasi siya sa makapal ang bigot ng lalaki kanina. Parang nakikiliti siya kapag naiisip na dumampi sa kanya ang bigot ng lalaki. Kahit na may katabaan konti ang lalaki at tansya nila, nasa mahigit 40 anyos na ito. Dala na rin siguro ng pagkasabik niya sa asawa. Kaya kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya, nakatulog na lang si Eliza sa pag-imagine ng pagkakatitig ng lalaki sa kanya kanina. Kusa naman siyang gumising nang marinig ang iyak ng anak. Tulad ng araw-araw niyang gawain, mag-aalaga, maglinis ng bahay at magluluto. Nasanay na si Eliza, wala naman siyang problema sa pinanyal dahil malaki ang sahod ng asawa. At nasa maayos naman silang bahay. Dumating na pala ang order ko, sakto sa linggo, ipapakabit ko na yan, sabi ni Jason, ang asawa ni Eliza pagkadating nito. Bukas pala,
Baka bumalik ang taga-deliver, may kulang pa kasi dito sa order ko. Bayad na rin yon, sabi ni Jason na asawang si Eliza. Nakasimagot si Eliza sa narinig na naman na sinabi ng asawa. Sana ako naman ang pagtuunan niya ng pansin, hindi yung motorsiklo niya palagi. Huwag ka nang magalit. Last na order ko na yan, sabi ni Jason sa asawa. Sa muli matutulog na naman sila, magkatabi nga sila. Pero hanggang yakap lang ang nagagawa ni Jason. Palibhasa, pagod rin ito mula sa trabaho at magmamaneho pa mula Makati hanggang Cavite. Inuunawa na lang ni Eliza ang asawa. Pero alam niya na may kulang. Hindi sapat ang mahal lang siya ni Jason. May pangangailangan siya na hindi maibigay ng asawa. Kinabukasan matapos na makaalis si Jason, nakita ni Eliza na marami na palang damit sila na labahan. Meron naman silang binabayaran na labandera, pero isang beses sa isang linggo lang nagpupunta sa kanina. Kaya kinuha na ni Eliza ang mga labahin at isinalang sa washing machine. Habang bitbit ang mga damit, nadulas sa banyo si Eliza at napakapit siya sa gripo. Sa lakas ng kapit ni Eliza, naputol ang faucet at sumirit ang malakas na tubig. Basang-basa si Eliza at hindi malaman ang gagawin. Pilit niyang tinakpan ng mga damit ang gripo pero wala pa rin nangyari. Doon na naisip ni Eliza na patayin sa main switch ang tubig na malapit sa may gate ng bahay nila. Tumakbo si Eliza palabas ng bahay dahil sa pag-aalala na bumaha sa loob ng bahay nila. Habang sinasara ni Eliza ng vault ng tubig, muli niyang narinig ang katok na tulad kahapon. Sandali lang, sigaw ni Eliza, "Ma'am, delivery po ulit." Sigaw ng lalaki. Kahit na basang-basa ang damit ni Eliza, binuksan niya ng bahagya ang gate at nasilip nga niya ang lalaki na may dala ng parcel ng asawa. "Ma'am, anong nangyari sa inyo?" Pag-aalala na tanong ng lalaki nang masilip din si Eliza. Kuya, nasira kasi ang gripo namin, kaya nabasa ako." "Ganun po ba? Baka gusto nyo tulungan ko kayo. Dati po akong tubero, bago ng delivery driver." Sa totoo lang ayaw ni Eliza dahil kahit kailan hindi pa siya nagpapasok ng ibang tao sa bahay, lalo na wala ang kanyang asawa. Pero nang maiisip niya ang gripo na naputol kanina. "Kuya, patulong na lang, babayaran na lang kita." Sabay na binuksan ni Eliza ang gate. Ang lalaki naman ay agad na sumunod sa tinuro ni Eliza na banyo. Malakas pa rin ang buga ng tubig sa banyo, na halos ikabahan ng loob nito. Napasakan agad ng lalaki ang gripo, pero bago niya nagawa iyon, basang-basa na rin ang buo niyang katawan. "Sorry kuya, nabasa ka rin. Di bale magpalit ka na lang ng damit, marami ang asawa ko briwan." "Wag na po ma'am, malapit lang naman ako. Hindi ito suotin mo." Kahit damit lang, pagpipilit ni Eliza sa lalaki. Pero hindi napansin ni Eliza na bakit pala ang kanyang katawan sa suot na manipis na damit dahil sa pagkakabasa nito kanina. At muli napapatitig ang lalaki sa magandang asawa ng customer niya. Hindi alam ni Eliza, pero parang napatingin din siya sa mata ng lalaki na parang nag-usap ang kanilang mga mata at nagkaunawan sila. Mabilis ang kilos ng lalaki. Agad na nahawakan niya ang magandang si Eliza, ang matagal na pagkauhaw ni Eliza at ang pag-imagine niya sa makapal na bigot ng lalaki. Sa ngayon ay nangyayari na hindi malaman ni Eliza ang gagawin dahil sa nararamdaman. Hanggang sa sumabugan ang gripo at tuluyan na puno ang batya ni Eliza na matagal nang hindi nalalagyan ng asawa. "Kuya, magkano ang singil mo sa akin sa pag-ayos mo ng gripo?" "Wag na po. Sobra-sobra na po ang bayad niyo ma'am," sabi ng lalaki habang nagpapalit ng damit na ibinigay ni Eliza. "Ano nga palang pangalan mo?" tanong ni Eliza sa lalaki. "Edgardo po, pero Gardo na lang." "Salamat Gardo, ako nga si Eliza," nakangiting sabi ni Eliza habang nasa gate ang lalaki para lumabas ng bahay niya.
nakangiti at tila nawala ang sakit ng mga kasukasuan ni Eliza. Matapos ang matibay na pagtayo ng bandera ng delivery driver, masaya si Eliza at pakanta-kanta pa habang nagliligpit ng mga naging kalat nila ni Gardo. Ilang minuto lang ang nakalipas matapos na makaalis si Gardo. Biglang nagulat si Eliza dahil sa biglang pagdating ng asawang si Jason. Akala nga niya bumalik si Gardo, pero dinig niya agad ang pagbukas ng gate at pagpasok ng kotse ng asawa. Dali-dali nag-ayos si Rosa ng sarili. Dahil baka mahalata ng asawa ang nangyari kanina o bakit ang aga mo? Anong nangyari? Pagtatanong ni Eliza, masama ang pakiramdam ko. Nagpaalam na lang muna ako kay boss na mag-leave muna para makapagpahinga muna, sabi ng asawa ni Eliza sabay upo sa sofa. Ano ba itong, bakit basa ang sofa? Ano ito? Pagtatakang tanong ni Jason kay Eliza, matapos na makahawak sa sofa, nang basa tila likidong puti na malagkit. Hindi nakasagot at parang kinabahan si Eliza. Hindi niya pala napunasan ang sofa kanina, marahil doon halos natapon ang mga sobrang pinasabog nila ni Gardo kanina. Dahil sa pagkatas ng gripo kanina, doon sa sofa na kinauupuan ng asawa, doon pinuno ni Gardo ang batya ni Eliza na halos hindi magkasya lahat, kaya natapon ang iba. Aha, baka yung lotion yan kanina, natapon siguro, nagliligpit pa lang kasi ako, sabi ni Eliza sa asawa sabay punas sa basa na nakita sa sofa. Si Jason naman ay dumiretso sa lababo para hugasan ang kamay na kanina ay nakahawak ng hindi niya maintindihan na likido sa sofa. Umiling-iling na lang si Jason, masama ang kanyang pakiramdam, kaya hindi na pinansin ang asawa. Halos 5 araw nga na hindi pumasok si Jason sa opisina, pero si Eliza hindi na mapakali. Gusto niya ulit na makita si Gardo, pero hindi niya alam kung paano. Hindi naman niya natanong kung taga saan ito at kung ano ang contact number. Patanaw-tanaw si Rosa sa may bintana sa pag-aasa na baka dumaan si Gardo. Pero 2 linggo na hindi pa niya nakikita, kaya nakaisip siya ng paraan para muling malasap ang pinatikim ni Gardo. Oh, bakit meron ditong side mirror? Mahal ito, pagtataka na tanong ni Jason pagdating mula sa opisina. In-order ko yan para sa'yo. Di ba sabi mo, medyo malabo na yung side mirror mo sa motorsiklo? Nagtataka man si Jason, napangiti ito at napayakap sa asawa. Salamat ha, matagal ko nang gusto ito, sabi ni Jason na nagtaka dahil sa biglang pagbabago ng asawa at hindi na ito kumontra sa mga pagbili niya ng piyesa ng motorsiklo. Alam ko naman na gusto mo yan, kaya susuportahan na lang kita, sabi ni Eliza na napayakayap din sa asawa. Pero ang hindi alam ni Jason, ang bawat pag-deliver ng order ng piyesa ng asawa ay hindi mahalaga. Iyon lamang ang tanging paraan para makapunta si Gardo sa bahay nila at sa bawat punta ni Gardo, labis ang kasiyahan na nararamdaman ni Eliza. Ang mga pagkukulang ng asawa ay laging napupunuan ni Gardo. Si Gardo naman ay tila laging jackpot sa loto kapag may deliver siya kina Eliza. Hindi rin akalain ni Gardo na sa edad niyang 45, makakadali siya ng batang-batang misis na mala. Diyosa ang ganda, kaya naman lahat ng nalalaman ni Gardo ay ginagawa niya. Maging maligaya lang si Eliza, walang siyang sinasayang na oras habang nasa bahay ng mag-asawa. Kapag malapit nang dumating ang asawa ni Eliza, magliligpit na sila at magpapahinga. Laging ganun ang nangyayari, halos araw-araw na pumupunta si Gardo. Kahit na walang itong deliver, chat-chat lang siya ni Eliza na umalis na si Jason. Kaya ilang saglit lamang, dumarating na si Gardo. Dati pagkaalis ni Jason, matutulog muna si Eliza at pagising niya doon na lamang siya magliligpit at maliligo. Pero simula nang makilala niya si Gardo, pag-alis pa lang ni Jason, diretso na sa banyo si Eliza para maglinis at magligpit. Pagkatapos maliligo siya, bago niya i-chat-chat si Gardo na umalis na ang asawa.
Napansin din ni Jason na may kakaiba sa kanyang asawa. Lagi itong masaya at hindi na siya kinukulit sa gabi. Naghihinala si Jason pero wala naman siyang maisip na pwedeng gawin ng asawa. Dahil alam niya na hindi ito umaalis nga bahay, kaya nakaisip siya ng paraan para malaman ang ginagawa ni Eliza kapag wala siya sa bahay. Ginamit ni Jason mga kamera na nilalagay niya sa motorsiklo. Naglagay siya ng kamera sa kwarto at sala nila. Dito mare-record kung talagang may ginagawa na hindi maganda ang kanyang asawa, sabi ni Jason. Habang nilalagay ang mga kamera, nagpatuloy lang din sina Eliza sa pagkikita kapag pumasok na si Jason. At habang patagal ang patagal, mas lalong nag-explore ang dalawa sa kaninang mainit na pagtatagpo. Ilang araw matapos na mailagay ni Jason ang mga hidden camera, kinuha na nito ang mga memory card at pagpasok niya sa opisina. Doon niya pinanood ang bawat sandali na wala siya sa bahay niya. Halos magbutil-butil ang pawis ni Jason ni sa nakikita. Halos hindi siya nakapaniwala sa mga nagagawa ng asawa. Ang kanyang mahal na asawa, nakikita niya kung paano lumiliyad at abala-abala sa araw-araw kasama ang lalaking hindi niya kilala. Halos hindi makahinga si Jason sa labis na kirot na nararamdaman na puno ng luha ang kanyang mga mata at halos mabasag ang tasa ng kape na hawak niya. Ngayon alam na niya ang ginagawa ng asawa. Ano ang gagawin niya? Magiging bayolente ba siya? Paano na ang kanyang anak kapag naghiwalay sila? Alam niyang malaki ang pagkukulang niya sa asawa. Sa mga nakikita niya sa video, alam ni Jason na hindi pa niya nagagawa ito sa mahal na asawa. Ang delivery driver pala ang nagbibigay ng ligaya kay Eliza kapag wala siya. Nagbuntong hininga si Jason. Sabay na off ang laptop na pinapanood. Napansin rin kasi ng office mate niya na parang iba ang kanyang galaw. Jason, baka masama pa ba ang pakiramdam mo? Paalam ka na kay boss. Maintindihan naman niya iyon. O nga Jason, uwi ka na para magpahinga. Sa panangka-opisina niya, doon naisip ni Jason na magpaalam nga at umuwi ng maaga. Alam niya na sa ganitong oras nagtatagpo ang dalawa sa bahay nila. Dumating nga si Jason ng 1:00 ng hapon. Pumarada lang siya sa kalsada para hindi mapansin ng asawa ang kanyang pagdating. Dahil may susi naman ang gate si Jason, madali lamang siyang nakapasok sa bahay. Tahimik ang paligid sa sala. Kaya napadako siya sa kwarto nilang mag-asawa. Dahan-dahan naglakad si Jason papunta sa kwarto. Open ang pinto ng kwarto nila, kaya kitang-kita ni Jason at dinig na dinig niya ang bawat sinabi ng asawa. Natigilan ni Jason habang nakasilip na puwang ng pinto ng kwarto. Kitang-kita niya kung paano humahangos ang asawa. Habang si Gardo ay tila hinete na walang humpay na kumakabayo. Nanatili siya sa ganun posisyon habang pinapanood ang magandang asawang si Eliza. Pero may naramdaman siyang kakaiba. Ang dating bandera na hirap na itindig ni Eliza ay tila kusang nabuhay at tumindig mag-isa. Nabuhayan ng loob si Jason. Bumalik na ang dating sigla niya. Bumalik na ang dating Jason na malakas at masigla. Lalo na kapag nakikita niya ang asawa na tila hindi malaman ang gagawin sa ligayang nararamdaman. Ganito pala ang ginagawa ninyo kapag wala ako. Sigaw ng Jason sabay pasok sa loob ng kwarto. Halos matulala ang dalawa sa nakita. Kahit na malaki ang katawan ni Gardo at kung tutusin kaya niyang ibalibag si Jason. Pero tila natakot din ito nang makita ang asawa ni Eliza. Napabalikwas naman si Eliza at lapit kay Jason. Magpapaliwanag ako. Sorry pero nagawa ko lang ito dahil hindi na natapos ni Eliza ang sasabihin nang biglang siyang inawat ni Jason sa pagsasalita. Wala ka nang dapat ipaliwanag pa. Nakita ko na lahat, pero bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Tanong ni Jason na nakaharap sa asawa. Sorry
Sorry. Sabi na lang ni Eliza, wala kang dapat ipag-sorry sa akin. Alam ko na may pagkukulang ako sa iyo bilang asawa mo. Napadilat naman ang mata ni Eliza sa narinig sa asawa. Hayaan mo na punuan ko ang mga pagkukulang ko sa iyo ngayon. Can I join? Sabi pa ni Jason. Papatak na sana ang luha ni Eliza. Pero sa sinabi ng asawa, napalitan ito ng ngiti at saya. Naging maingay at magulo ang buong araw ng kwarto ni Jason at Eliza, kasama si Gardo. Maligayang maligaya si Eliza sa mga oras na iyon. Naging regular na ang kanilang ginagawa. Tila bumalik na rin ng tuluyan ang dating sigla ni Jason dahil hindi na rin ito nagpapatalo kay Gardo sa oras na magkita-kita sila. Masayang masaya si Eliza sa bawat araw at lalo siyang naging masigla sa pag-alalaga sa asawa. Halos ayaw na niyang matapos ang mga oras na kasama ang asawa at si Gardo. Pero hindi pala magtatagal ang mga ligaya na iyon dahil makalipas lang ang 3 buwan. Isang hindi magandang balita ang narinig nila na aksidente si Gardo habang nagde-deliver ng mga parcel. Kaya iyon ang dahilan ng daglian pagkawala. Dahil sa lakas ng pagkakasagasa, nasaktan si Eliza sa nangyari pero wala na siyang magagawa. Naawa lang si Eliza sa asawa at anak ni Gardo na naiwan. Nagbigay na lang ng tulong sina Eliza at Jason sa asawa ni Gardo. Pagkatapos umalis na rin sila sa tinitirhan nila. Lumipat sila kung saan malapit sa opisina ni Jason na wala man si Gardo. Alam niya na may alaala na iniwan sa kanya ito, kaya masayang ibinalita ni Eliza kay Jason na may kapatid na ang anak nila. Nakalipat sina Rosa ng apartment at doon ay nagsama sila ng masaya. Bumalik na rin sa dating sigla si Jason, lagi na rin itong pinupuno ang pangangailangan ng asawang si Eliza. Nag-usap na rin ang mag-asawa na kakalimutan na nila ang mga nangyari sa dati nilang tinirhan. Salamat mahal, kahit na nagkasala ako sa'yo, inunawa mo ako, sabi ni Eliza sa asawang si Jason, bago sila matulog. Bukas nga pala, may kausap ako, na karpintero, pupunta siya dito, para maayos ang mga sirang kisam natin. Matagal na raw kasing hindi natirhan ito, sabi ng may-ari. Tumango na lamang si Eliza, at yumakap na kay Jason, bago sila nakatulog. Tao. Tao po, sigaw na naririnig ni Eliza mula sa labas. Baka ito na yung karpintero na sinabi ng asawa. Agad na nagbukas ng pinto. Si Eliza, ako po si Roger ang karpintero na kausap ni Sir Jason. May ipapaayos raw siyang kisami, sabi ng lalaking sa may pinto. Si Eliza naman ay tila hindi agad nakasagot, napatitig lang sa lalaking dalang martilyo at lagar. Tansya niya nasa edad 50 pataas, matangkad ito at medyo mamasel ang katawan. Pasok po kayo. Dito po yung sirang kisami, turo ni Eliza. Pagtalikod ng matanda, napangiti si Eliza habang nakatingin sa karpintero. Papalaban na naman ang batya mo, Eliza. Mahinang bulong ni Eliza sa sarili, sabay na tumawag sa asawa na may bago na naman silang makakasama.